Thank you sa oras. Ayun, katropang munding pasalamat tayo at nasa linya na rin natin si Madam Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. Siya ang chairman ng Committee on Senior Citizens sa House of Representatives. Mai-interview din natin ngayong umaga. Madam Congressman Mila Magsaysay, magandang umaga po. Live na ho tayo dito sa 95.7 XFM Tugigaraw, dito sa Tugigaraw City, Cagayan. Baka gusto niyo po munang bumati sa mga tagapakinig po natin, ma'am. Magandang umaga, Chris. Naimbag na bigat tayo amin, Apo, and magandang buhay sa aking mga minamahal na ka-United Seniors at sa lahat ng mga nakikinig. Good morning. Opo. Kasama ko po si Katropang Munding Pancha, ang aking co-anchor. Ma'am, opo, at salamat po ng marami for your time para sa interview na to. Interesado kaming mangumusta dito po sa paborableng aksyon ng Senado tungkol sa sinusulong niyong Philippine Geriatric Center Hospital. Kumusta na po ito, ma'am? At ano yung idea sa likod nitong kagustuhan yung may maitatayo na Philippine Geriatric Hospital para sa mga senior citizens, ma'am? Yes. Ito ay aprobado na nung 19th Congress pero hindi naman inaksyonan sa Senado. So ngayon, inirefile namin. Marami naman kaming authors nito. Opo. Ngayon, aprobado na sa Committee on Health na Vice Chairman ako at sa APRO, Committee on APRO, na rin ito, aprobado na at ang binigay na pondo ay almost 1 billion. So, itong week na ito, palagay ko, i-approve na namin sa plenaryo para pumunta na sa Senado. Opo. Ito, ang kahalagaan nito ay magkakaroon ng specialty hospital para lamang sa mga nakatatanda. At ang kasama nito ay lahat ng government hospitals ay mandated na magkaroon ng geriatric ward para kung magkasakit siya dyan sa Tuguegarao, ang senior citizen ay meron siyang sariling kalalagyan. So hindi lang siya dapat uunahin sa pila, kundi meron talaga silang special lane. Yes, ward. Yes, may sarili silang kalalagyan kung sila ay ma-hospital para maalagaan sila ng mabuti. Opo. Of course, Madam Congresswoman Mila Magsaysay, ma'am, kayo po ay senior citizen din. Kabilang po kayo sa sektor na to sa bansa, ma'am, di ba? Yes, I'm representing the senior citizens under United Senior Citizens Party List in Congress. Yes, ma'am. At meron din pong program ang Marcos government, ito yung YAKAP, na wherein mabibigyan ng bagong benefit sa mga senior citizens. Yes. Paano bang availment dito, ma'am? Yes, ito actually ay yung project ng ating mahal na First Lady Liza Araneta Marcos na konsulta. Ito ay libre check-up at libre laboratories. Pero ito pinalawak ngayon under PhilHealth at dinagdagan ng libreng gamot for 20,000 a year. So ang YAKAP program ay libre check-up, libre laboratories, plus libre gamot for 20,000 a year. So, ang importante nito ay magparehistro sila. Tingnan nila sa website ng PhilHealth at makikita nila lahat yung PhilHealth providers, no? Pumunta na sila doon sa clinic na yon kung saan sila malapit. At doon sila magpa-register at once na-registered sila, libre na po lahat ng check-up, laboratories at gamot na 20,000 a year. Ngayon, I'm sure naman na lahat ng government hospitals ay YAKAP provider. Opo. Yes, ma'am, si Katropang Munding. Opo. Oo, siguro. Meron namang programa ang ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Yung in-announce niya noong SONA, no? Opo. Yung zero billing policy.
Zero balance billing policy. Ito ay sa lahat muna. Sa ngayon, lahat muna ng DOH hospital. DOH hospital lang, yung mga regional, marami namang DOH hospital. Dito, pag na-confine ang senior citizen, ay maski anong paggawa, maski operasyon, maski pati gamot, libre. Lalabas sila na walang babayaran. Zero billing. Opo. Tsaka Yes, zero billing. meron pang ngayon, meron pang ngayon na parang pinapa-enroll yung mga senior citizens na nag-a-avail na ng yung centenarian Incentive. incentive. Opo. Yes. Yes, Isa rin, yes, isa rin akong author niyan, no? Yung 80, 85, 90, 95. Ang tawag ay Amendment to Centenarian Law. Kasi yung Centenarian Law, pag 100 ka, makakatanggap ka ng 100,000 from the government. Kaya lang, sabi ng mga senior citizen, mahirap yatang abutin yan. So, ngayon, nagpanukala kami ng batas na 80, 85, 90, 95. Kung ma-reach nila yung age na yon, magkakaroon sila ng 10,000. Ito ay pinatupad na last year pa. Yes, ma'am. Opo. Yes. At ang maganda, 10,000 coming from DSWD, kung minsan sinasabayan din ng LGU, ma'am eh. Kaya minsan nadodoble. Yes. Maraming LGU na nagbibigay din. Maski yung centenarian, yung 100, marami ding LGU na nagbibigay. Opo. Yes. Kaya importante din na magparehistro sila. Gaya ng magparehistro sila kung hindi nila kaya sa National Commission on Senior Citizen, ay doon na lang sa OSCA kung saan silang bayan. Para at least malaman na kung 79 pa lang sila, mag-apply na po sila. Para pag 80 na nila, makakatanggap na sila agad. Opo. Ma'am, may mga rito, no? May mga concern din yung ilang mga senior citizens dito. Sapagkat, Yes. di ba, may mga binabayaran din sila na fee, tapos kapag merong mga namatay na nagbibigay din sila. Inaabot pa daw ng 3 years up to 4 years bago sila makatanggap ng bago sila makapag-enroll doon sa natatanggap din nila na monthly na na pension. Ito yata Opo. yung ito ay yung hindi naman yata mandatory yan o optional yan na napag-usap-usapan nila ng kanilang organisasyon. So depende sa kanila, it's their choice kung gusto nilang mag-member dito o kung hindi. At syempre meron silang babayaran yata monthly para maka-avail sila ng burial assistance. Siguro kung hospital sila, makakatulong din ang kanilang organisasyon. Pero yung ma'am, yung kapag ka nag-60 ka na or siguro 61 para dun sa proseso ng ng pag-enroll doon sa pension, social pension. Yes. Oo. Gaano ba katagal yung inaabot nito bago makapag-avail yung isang indigent na senior citizen, ma'am? Yung alin? Yung pag-enroll nila para maka-avail ka agad dyan sa pension na yan, yung social pension. Ito ba yung tinatanong mo, yung social pension? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ang social pension ay para lamang sa mga indigents. Ang ibig sabihin, hindi automatic na kung senior ka na makakatanggap ka na. No, mga indigents lang. Ang ibig sabihin nito ay yung matanda na masasaktin, walang mapagkuhanan, walang sumusuporta. Ito ngayon ang qualified na tatanggap ng 1,000 a month sa social pension. Kaya naman isinusulong ko nung pang 17 Congress, nung pang 2016, isinusulong ko na itong Universal Social Pension. At sa awa ng Diyos naman ay naaprubahan nung 19 Congress. Kaya lang hindi naman inaksyonan sa Senado, so nirefile ko uli. Ngayon marami naman kaming authors at na-approve na sa Senior Citizens Committee na ako ang chairman. Ngayon, nasa appropriation na. So, hopefully, mahiring na sa itong week na ito, mahiring na sa appropriation at i-approve na namin sa plenary. Ang ibig sabihin po nito ay lahat na ng senior citizen ay tatanggap na ng buwanang pension pag ito ay may sa batas. Basta 60 years old ka pataas, mayaman ka, mahirap, may pension ka
ka na tinatanggap na SSS, yes, ISP ba, at kung ano pang government pension, ay ikaw ay makakatanggap ng buwanang pension. Pangkalahatan ito. Wala nang lista-lista, wala nang pili-pili. Basta 60 years old ka, makakatanggap ka na pag ito ay naisa batas. No baga ti Ilocano ket sa pasap. Sa pasap. Amin nga senior citizen. Sa pasap, sa pasap. Han nga gapot marigrigat ka si kalaeng. One hand. Tapta dato nga pension, di marigrigat lang. Ngam dato universal social pension, aminan. Aminan nga seniors sa pasap. Apo, congressman, sapay kumata agbalin nga linteg data, inisponsoran nyo. Tako na dagi di pensioner ti SSS ken GSIS. Senior citizen kami met, kaya nakapag-contribute kami pa iti banbanag para iti pagilyan, kunada. Yes, so stumot na ita. So ako nagdarod, idi na-approve. Marami di 19 Congress. Apay mairaman amin. So nga universal ta sa pasap. Sabi ko, pati naman yung mga yung mga tumatanggap ng pension sa gobyerno dahil pinaghirapan naman nila yan. Pinagtrabahuan nila. So ngayon, kasama na lahat sa pasap na. So, pero at this time, dahil hindi pa naging ganap na batas yung ini-sponsoran at itinutulak ninyo para sa mga senior citizen, doon muna sa mga indigents. Doon muna sa mga indigents. Pero wala naman akong nakikita na mahihirapan na ng pag-approve sa Senado kasi 3 o 4 ang nag-file sa Senado ng parehong bill at pinag-uusapan na rin doon. So palagay ko ngayon ay by the grace of God ay mas madali nang ma-approve at hopefully sabi ko nga sa mga senior citizen, let's pray na maging batas na itong taon na ito. Opo. Well, yes ma'am, bilang kinatawan na isang congressman ng Senior Citizens Party List. Apo, maganda po. United Senior Citizens Party List. Kasi merong Senior Citizens Party List. Ako United Senior Citizens Party List. May United. Sa ibang bansa po kasi merong Park for Seniors, Home for Seniors na talaga namang kinikilala yung mga senior citizens, ma'am Mila. Sa mga ibang bansa, no? How about kaya din sa Pilipinas, no? Isa din ba ito sa mga agenda na nais nyo rin pong isulong? Actually, nag-file na ako ng bill na Senior Citizens Daycare Center. Para dito, yung mga nagtatrabaho na anak at naiiwanang mag-isa, ang kanilang mga anak ay may mapag-iwanan. In every barangay, pag naging batas ito, magkakaroon ng Senior Citizens Daycare Center. At dito ay maalagaan sila, ma-check up sila, mapakain sila, at magkaroon sila ng activities. Kagaya ng pagtuturo ng livelihood, kung ano-anong mga activities tapno na nagkabaw. When? So tinarigat, no? Kabaw na. Yes, at least busy sila the whole day, active ang kanilang mind, active din ang kanilang body. At may konting kasabay na physical exercise siguro. Yes, magsasayawan sila, magkakantahan, at yun naman ang gusto ng mga seniors talaga. Opo. Yung hindi sila ma-isolate. Hindi sila ma-isolate. May pupuntahan sila na magkita-kita sila ng mga kaibigan nila at magiging masaya sila doon. Yun ang purpose ng Senior Citizens Daycare Center. Ang problema sa mga senior citizens kasi, Madam Congressman Mila, yung mga kabats nila, kababata nila noon, marami na sa kanila nauna. Well, ganun talaga ang buhay. Talagang pupunta naman tayo lahat doon. Una-unahan lang. At saka nag-file din ako ng nursing homes in all municipalities para naman yung mga abandoned and homeless senior citizen ay may mapupuntahan. Meron silang mag-aalaga sa kanila, may titirahan sila. Maganda in connection dyan, Katropang Chris, Congresswoman Mitos, no? Merong kaugnay niyan, merong ikakandak na research ang Committee on Population Development Region 2 matapos magipagpulong yung regional director ng National Commission on Senior Citizens sa kanila.
in support dito sa pangangailangan ng ating mga senior citizens, no? At isa nga yung intergenerational household study kung saan ay planong maglalagay ng residential care facility bilang pansamantala ay tirahan, gaya ng nababanggit nyo, pansamantala ay tirahan ng mga senior citizens dito, instead na doon sila sa bahay, doon sa kanilang residence, na wala naman silang nakakasama o kaya umaalis yung kanilang mga kamag-anak, no? So ito po ay pinapakandak na pag-aaral para makita, susuriin kung ano yung magiging epekto nito doon sa pangkalahatang kalusugan, social, economic at of course yung emotional na aspeto para sa ating mga senior citizens. Ma'am. Yes. At ano doon, kasama noon, no, iniisip ko na ng batas na kung merong home for the aged para sa matatanda, meron ding orphanage na katabi. Ito yung tinatawag na intergenerational para itong mga matatanda na capable pa ay silang mag-alaga dito sa mga orphans. At ito namang mga orphans ay at least may feeling of belonging sila, may feeling na may family sila, ganon. At ito namang mga matanda, maano rin nila na may pamilya sila. Yung para masaya sila. May makakakwentuhan. Ang iniisip ko na isulong. Oo. Para may makakwentuhan sila. Yes. Oo. Parang babalik yung time na mga lola sila, mga nanay sila na nag-aalaga ng mga anak nila. Ito naman, mga orphans ang inaalagaan. Opo. Yes, Madam Congressman Mila, ma'am. Opo. Para matularan nila po kayo kasi kayo ho'y 79 years old but energetic pa, Madam Congresswoman. Yes, going 80. Kaya nga sinasabi ko sa ating mga seniors na maging active sila. Maging active sila palagi para hindi sila maulyanin at alam mo kung nag-work yung mind mo ay hindi ka talaga madidimensya. Kaya importante yung may kausap ka palagi, meron kang kabanding palagi at palaging masaya ka para you age gracefully. At saka hindi lang 'yon, nag-file din ako ng batas na Dementia Care Act. Kasi ang dementia, hindi naman ulyanin ito, sakit. Sakit ito na kung maagapan ay may pag-asa pang gagaling. Yes. At nangyayari yun siguro kapag ka naiiwanan lang mag-isa yung matanda sa bahay. Oo, walang kausap. Oo. Yun ang problema. Oo, makabaw agad. Pero pero kung ito nga yung daycare center, meron silang magbabanding sila doon, magiging busy sila buong araw. Oo. At ang isa pang sinusulong ko yung Senior Citizens Anti-Abuse Act. Kasi marami tayong mga senior citizen na naaabuso, nasisigawan, napapaalis. Kung maging batas na ito, ay wala nang sino mang makaabuso sa mga senior citizens dahil makukulong sila. Kasi gusto ko mga senior citizens palaging nare-respeto at prioridad sa lahat. So, maraming natutuwa ng mga senior citizens sa ginagawa po naming interview na to sa inyo, Ma'am Mila. Ay, marami akong batas na sinusulong na kung isa-isahin ko, gabi na tayo, hindi pa tayo matatapos. Isa na lang, yung magkaroon sila ng boses sa lahat ng konseho. Kaya nag-file ako ng bill na sanggunyang nakatatanda. Kasi merong sanggunyang kabataan, meron din sanggunyang nakatatanda. At dito, kasama na rin, pag naisa batas, kasama na rin sila sa barangay election, at ang boboto sa kanila ay mga seniors, senior citizen, para magkaroon sila ng boses sa barangay, sa barangay, sa city, sa municipal at sa provincial. Parang ex officio membership sa local council. Parang ganun po, ma'am. Yes. Oo, ganun nga.
Parang SK. Parang Parang SK SK, di din. ba? Opo, Oo, opo. yes. Mm-mm. So, Tito- Para at least may magrepresenta sa kanila, may sabi ng kanilang karapatan at kung anong kailangan nila, kung anong problema nila. sana may sa batas po yan, ma'am, para pagdating ng araw na kami po naman ni Katropang Munding ay mag-senior citizen na, dyan kami mag-aspire. Oo. Itong week na ito, i-approve na namin sa Oo. committee. Mm. Committee. Pupunta na uli sa APRO. Wow. Nalulungkot lang ako, katropang Chris, tsaka Ma'am Mila, Kong Mila. Dahil Yes. maraming nadidismaya sa party list system natin. Pero dito sa ginagawa nyo, pagpapaliwanag nyo, ikayo yung classic example ng party list na talagang focus talaga doon sa sektor na nire-representa nyo. Yung ibang party list kasi yes. is agkaiwara eh. No dilan Ang anyati. karaiwara. Oo, karaiwara. Mabaybayaan da di sektor ng representada ko karaiwara na because of Yes. politics. Pero dito nakita namin sa inyo unfair palang panawagan na nilalahat ang party list. Dahil kayo, focus kayo at talagang tinatrabaho nyo yung sektor na nirepresenta nyo. Ay, oo, talaga. Kasi dapat lang talaga na ipaglaban mo ang sektor mo. Tingnan mo kung anong makakabuti sa buong sektor mo. Oo, yan ang ano. Kaya sa aking mga minamahal na ka-United Seniors, makakaasa po kayo. Hindi lang po ito pangako dahil ginagawa ko na. Habang ako'y humihinga, habang ako'y buhay, ay asahan po ninyo na ipaglaban ko ang inyong karapatan, kapakanan, benepisyo at pribilehiyo. Yan lang po ang maisasabi ko sa iyo na handog ko sa inyong mga mahal kong seniors. Ala, po congressman amoyo kay 10 minutos lang kumati gandat mga interview kanyayo ket naglaing kayo mat nga sumarita gayam. Kasi ang mong mapay, hanak agprak-practice yung interview dak. Agya po to'y pusok. Agya po to'y pusok to'y bagbagak. Talagang aramidak. Tiga tumulong. Amom dyan na opisina, tinapno, ti tao. Every day. Kasla marketplace. Dumaw-dawat ti tulong. Kat awang mati pumanaw dyan opisina, may nga nga matulungan. Apo nakayayat kayo ko mga kainistorya gayam no mabalin tayo nga kanayunen dati nga klase ti interview Ma'am Mila. Kaya adupay mo ti tiyempo. Nagsasautay tumanan When. So, alangaro na po Congresswoman, salamat launay iti Yes. orasyo. Thank you. Thank you very, very Mabalimmet much. nga Thank imbitara. Oo, mabalimmet nga imbitaran tayo ni Apo Congresswoman nga kwan. Nga ag-regular nga programa katropang Chris mabalin. Well. Thank you jay opportunity nga na-reach out to dagiti senior citizen ta Tuguegarao and Cagayan. Very active da dito, ma'am. Yes, si Manong Romy Alam. Romy Alam. Oh, kita man. Well, am kami ni Data, aming nga presidente ta. Apay na ti sekreto yo ma'am ta nag-sharp ti memory yo. Well, Jakunakon, you should be active. Active, basta dalar kasasaw, madar aramidem. So, para ag-work data brain mo, kuwahan nga stagnant. Tano stagnant, nalakaka nga agkabaw. In fact, ni Sir Romy, alam, Madam Congresswoman, tapno lang agbaling nga busy isuna, abay nagbalimpay nga barangay secretary iji barangay da. Okay naman. Well, can very sharp. Very sharp pa lang ni Manong Romy tata. Very sharp. Okay. Sentroten isuna, katropang Chris, barangay Sentroten ni may Sir Romy. Special na pa shout out kay Ma'am Madam Congresswoman. Ket Ma'am Mila, salamat launay manen. Ken baka dapat ti kayo pahabol kadigiti senior citizen dito Tuguegarao City ken dito probinsya ti Cagayan. Well, yung bagakon, na handa nga madanagan, andito ang iyong kapatid na makikipaglaban para gumaan ang buhay natin at lahat ng ating pangangailangan, lalo na sa kalusugan, ay ibibigay ng ating gobyerno. Thank you so much po, Ma'am. Just Nina. Wena po. Bullseye Interview.
Ang sarap kausap si Congresswoman Mila Magsaysay, no? Oo. 79 years old siya. Oo At imagine mo nung nabanggit mo yung pagiging active ng mga senior citizen dito sa Tuguegarao City, naalala niya si Mr. Romy Alab. Oo. Oo. Oo, kasama niya pala yan. Oo, kasama niya yan. Nakakatuwa. Sana maipush yung sanggunyang katandaan. Oo. Na tama lang din, no? Kasi sayang din naman yung wisdom. Sabi nila, habang nagkakaedad ang tao, lumalalim yung kanyang kaalaman, apresasyon sa mga bagay-bagay, wisdom. Kaya importante na tayong mga kabataan, paminsan-minsan, o maski madalas sana, nakikinig tayo sa kanila. Correct. Oo. Dahil, Kasi pauwi na sila, tayo parating pa lang eh. Huwag yung pinipilosopo natin sila na pagka naririnig natin sa mga matatanda na sinasabi, pauwi na kami, kayo papunta pa lang. Papunta pa lang. Tapos pinipilosopo ng mga kabataan mabuti mali po, yun, mali yun. hindi tayo nagkasalubong. Oo, mali yun. Kasi hindi naman yung literal Oo. Figurative speech yun Marami na siyang kinain na Kanin. tutong. Oo, sige. Oo. At saka sinangag. At kanin, siyempre. Marami na siyang experience na pwedeng may ambag. At kung halimbawa lang, katropang munding at meron nga tayong sanggunyang, ano yung sabi ni Ma'am Mila? Katandaan. O, diba? Di may member of the council na rin tayo. Na, SK din, no? Sangguniang Katandaan. Parehong SK. Oo, SK. Yung SK kasi 15 to 30 ang age bracket. Oo, yung Sangguniang Katandaan. 60 yan na, up 60 siguro. up. Oo. By the time na ma-approve, pwede na tayo siguro. Katropang munting. Baka second batch o third batch na tayo. Oo. At hindi mo lang alam, baka tayo na rin magiging presidente niyan. Who knows, di ba? Oo. So, with this thing na nalalaman natin sa Kamara, at sabi mo nga, unfair pagka minsan yung panawagan, nabuwagin na yung mga party list, no? Yung lalahatin mo. Kasi dito natin nakita eh. Very classic example ng pagiging party list representative niya eh. Wala siyang ibang nabanggit kundi pagsusulong doon sa sektor eh. Kung tutuusin, pag iba yung interview mo dyan, ay alam nyo, may ginawa tayo sektor ng agriculture, sector education. Talagang focus na focus eh. At gamay niya. Gamay niya yung sektor niya. Oo. Kaya nga, natutuwa tayo. Mabuti at nagkaroon tayo ng time na ma-interview si Ma'am Congresswoman ng party list ng United Senior Citizens Party List na nagkataon na siya din yung chairman ng Committee on Senior Citizens sa House of Representatives. Ma'am Mila, thank you so much. At saka nag-Ilocano. Oo, Ilocano. Pati si Magsaysay, former President Magsaysay, Ilocano daw pag nagrarally dito eh. Isa sa mga kwento ng mga igurot dyan sa Cordillera nung pumunta dyan siya sa Mansion House. Nagpanggap na ordinaryong tao at nakikipagkwentuhan sa mga vendor sa Baguio Public Market. Hindi pa naman usong internet noon. Malay ba naman ng mga ilang mga vendor doon ang kausap nila yung presidente pala ng Republika. Kaya nga tinawag na man of the masses yung late President Ramon Magsaysay Sr. Correct. Mga nila, syempre, kamag-anak nila yun, mga lolo. Kaya, yung pamilya Magsaysay rings a bell talaga sa utak ng maraming Pilipino. So anyway, katropang munding.